Breaking news! Isang barko ng Pilipinas nagpasikat sa isang exercise. Ang ating Air Force naman, hungkag pa rin ang kalangitan. Amerika, nagpapauto sa Israel. At ang China, nanonood lang at nakangiti. Stay tuned mga ka-Pulse Point kasi may isang nakakaalarma na pattern. Sa karagatan ng India, may isang barkong Pilipino na nagawa ang isang bagay na kahit sino sa kanyang mga kasabay na bansa ay hindi nagawa. Isang bagay na nagpapatunay na ang Pilipinas, kahit kulang sa pondo, kahit kulang sa eroplano, may kakayahan pa rin na magpagulat sa mundo. Pero, ang mas malaking tanong ay ito. Kung kaya natin, yun sa dagat, bakit hindi natin magagawa sa langit? At kapag sinagot na natin yan, makikita ninyo kung bakit ang sitwasyon ngayon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakataon na patuloy nating pinabayaang lumipas. Comment kayo sa baba. Sa tingin ninyo, kasalanan ba ito ng gobyerno o ng sistema? Simulan natin sa magandang balita. Kasi kailangan natin ng konting pag-asa bago tayo ma-depress. Sa Milan 2026 Naval Exercise sa India, ang BRP Miguel Malvar, isang corvette ng Philippine Navy, ang nag-iisang barko sa buong exercise na nakita at posibleng na-localize ang nakatagong submarine. Hindi ang mga Amerikano, hindi ang mga European. Tayo. Ang contact ay pinaniniwala ang isa sa mga attack submarine ng Indian Navy, yung klase ng submarine na sadyang dinisenyo para hindi mahuli. At nahuli natin. Anti-submarine warfare ay hindi basta-basta. Kailangan mo ng matalinong sonar operators na kaya nilang makilala ang pagkakaiba ng ingay ng makina ng barko, ng ingay ng isda, at ng tunay na banta sa ilalim ng tubig. Kailangan ng training. Kailangan ng disiplina. Kailangan ng talento. At ang nakakakilig dito, ito ay hindi pagkakataon na nangyari dahil sa bagong teknolohiya lamang. Ito ay pagpapatuloy ng isang tradisyon. Noong 1950s, ang RPS Samar, isa ring Malvar-class corvette, ay aktibong hinabol ang isang hindi kilalang submarine sa baybayin ng Quezon Province. 70 taon ang lumipas, iba na ang barko. Iba na ang mga sundalo, pero pare-pareho ang talento. So kapag sinabi ninyong walang kakayahan ng Pilipinas, tignan muna ninyo ang mga nakaupo sa loob ng BRP Miguel Malvar. Baka kayo ang nagkamali. Pero wait, habang nagtatagumpay ang ating Navy sa ilalim ng dagat, ang ating Air Force ay nakakalimutan pa rin ang isang bagay na mahalaga sa itaas ng langit. Fighter jets. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay nagbigay ng pahayag kamakailan. Ang pagbili ng multi-role fighter aircraft ay maaaring mas matagalan pa kung kulang ang pondo. Ang DND ay nagsasabi na kailangan nila ng hindi bababa sa 40 fighter aircraft para maging epektibo ang deterrence. Pero ang 40 jets? Kayang-kaya nating mangarap. Ang pondo? Hindi. Kasi ganito ang math. Ang 40 jets ay nangangailangan ng napakalaking halaga na lampas pa sa karaniwang annual appropriations ng gobyerno. Kaya kailangan ng loans, kailangan ng batas, kailangang aprubahan ng Kongreso. At kung hindi ito i-certify ng presidente bilang priority bill, matagal. Matagal na naman. Nakakainis, di ba? Pero heto ang mas nakakainis. Hindi tayo palaging nasa ganitong sitwasyon. Ang orihinal na plano, ang Horizon 2, ay para bumili ng mga 12 multi-role fighters. Hindi perpekto, pero sapat para magsimula. Sana natapos na iyon. Sana nakadeliver na. Sana ngayon, kasama na ng ating 11 upgraded FA-50 Fighting Eagles at 12 bagong Block 70 variants. May 3 fighter squadrons na sana ang Philippine Air Force. Hindi isang buong wing,
pero 3 dosenang fighters na. Deployable, operational, may sariling track record. Sa halip, naghintay tayo. At naghintay. At naghintay pa. Bakit? Kasi lumipat ang preference. Dati, pwede ang second-hand pero upgraded aircraft. Tulad ng ginawa ng Romania at Argentina, bumili sila ng mga second-hand F-16 mula sa Europa. Mas mura, mas mabilis, operational agad. Pero may opisyal ng DND na nagsabi sa isang hearing, "So, yung luma po, ayaw na po namin." Yan ang keyword. Ibig sabihin, habang ang ibang bansa ay nagtatayo ng kakayahan gamit ang anumang available, tayo ay naghihintay para sa perpektong solusyon, sa perpektong pondo, sa perpektong eroplano, at ang perpekto, hindi pa dumarating. Indonesia, bumibili ng Rafale sa batches. Thailand, Gripen, paunti-unti. Hindi sila naghintay ng complete package. Kinuha nila ang kaya nila at pinalaki nila ito habang tumatagal. Tayo, naghihintay ng ideal conditions na, base sa lahat ng nakikita natin, baka matagal pa bago dumating. At ngayon, dumating na ang pinakamasamang oras para mag-antay. Kasi habang nakikipagtalo tayo kung ilan ang dapat bilhin at kung bagong modelo ba o hindi, ang mundo ay nagbabago ng mabilis. Sa Tokyo at Seoul, ang mga security planner ay nag-aalala ngayon sa isang tanong. Gaano na kaya kalapit ang Amerika sa pagkauntog? Ang digmaan ng Amerika laban sa Iran ay pumasok na sa 3 linggo. At habang lumalalim ang labanan, ang mga military assets ng US sa Indo-Pacific ay unti-unting nailalayo. Ang mga tropang nakabase sa Okinawa, Japan, higit 2,200 Marines, napadala na sa Middle East. Kasama ang amphibious assault ship na USS Tripoli. Ang THAAD missile defense system sa South Korea, ilang bahagi nito, inalis na rin para palitan ng mga nasira sa Iran. Ang mga guided missile destroyers na dati sa Yokosuka, Japan, Arabian Sea na sila ngayon, at ang mga AWACS, early warning aircraft ng US Air Force, yung mga mata ng Amerika sa langit, mahigit 1/3 nasa Middle East operations. Para sa mga hindi pamilyar, ang THAAD ang nasa itaas na layer ng missile defense ng South Korea. Pag kinukuha mo yon, mawawala ang mahalagang depensa laban sa ballistic missiles mula North Korea. Sinabi mismo ni South Korean President Lee Jae-myung, "We cannot impose our position on the United States." At yan ang katotohanan na masakit tanggapin. Ang Amerika ay isang superpower, pero finite ang kanyang resources. At sa bawat missile na ginagastos sa Iran, sa bawat barko na nailalayo sa Pacific, ang gap na pinupuno nila ay lumalaki. Sinabi ni Joe Costa ng Atlantic Council, "Every resource consumed in Iran is now unavailable for the Pacific." At sino ang nakakakita nito? Sino ang nag-aaral nito? Sino ang naghihintay ng pagkakataon? Hulaan ninyo. Si Nathan Atril ng Australian Strategic Policy Institute ay straight to the point. If high-demand assets are tied down elsewhere, Beijing might perceive a temporary window of strategic opportunity. At ang pinakamalamig na tanong, nagmula ito kay Steve Chang ng SOAS China Institute. Will Xi Jinping be tempted to take advantage of US exhausting smart munitions and attack Taiwan, even if the PLA is not fully ready? Ang sagot niya, possible! Isa lang na salita, possible. Pero sapat iyon para mag-isip ang Amerika. Kaya ano ang nakikita natin sa 3 balitang ito? Nakikita natin ang isang bansa na may kakayahan, pero kulang ang kagamitan. Isang Filipino Navy na nagpapatunay sa mundo na may talento tayo, habang ang ating Air Force ay nagmamasid sa langit
na walang fighter jets na kaagapay. Nakikita natin ang isang mundo na nagbabago ng mabilis, habang tayo ay abala sa pagtatalo kung 12 jets o 40, bago o second hand, ngayon o mamaya. At nakikita natin ang ating pinakamalakas na kakampi na abala na sa ibang direksyon, habang ang ating pinakamapanganib na kapitbahay ay nanonood, naghihintay at ngumingiti. Mag-comment kayo. Sa tingin ninyo, ano ang pinakamahalagang dapat unahin ng Pilipinas ngayon? Ang Air Force modernization o ang pagpapalakas ng ating Navy? Salamat sa panunood. Pulse Point signing off.